Hi guys! Welcome back to our channel Talk and Tell USA. Our topic for today is about politics. Si Inday Vice Sara Duterte. So pag-usapan natin kasi malapit ng election, 2 years more na lang. 2028 election na sa Philippines. So, pag-usapan natin yan kasi balita ako, nagpaplano si Inday Sara na magkandidato sa pagka-president. Okay, tingnan natin ang mga advantages at disadvantages. Alam ko ang dami-daming mga fans niya, ang dami-daming gusto nga siya ay magra-run for the president, and ang dami-daming nagsasabing siya talaga ang mananalo. Ngayon, balita ko rin is this is all about rumors na kung si Sara ay tumakbo ng pagka-president, right now she's the vice president. So, ng pagka-president, this coming 2028 election, presidential election in the Philippines, so what are the advantages for her? So, palagay ko, in my own opinion, kung si Sara Duterte ay mag-run siya ng president sa Pilipinas, tapos mananalo siya, tapos yung daddy niya, na doon pa rin sa Hague, naghintay ng trials pa rin kasi hindi pa rin natapos ang trials. Tapos ngayon kung siya na talaga ang uupo ng president dyan sa Philippines, siguro in my opinion baka magkaroon siya ng chance na mapabalik niya ang daddy niya. 'Di ba? Kasi happy birthday lang ni ex-president Rodrigo Duterte, and he was like 81, and then plus 2 years 82, 83. So pagdating ng pagka-president ni Inday Sara, kung sakasakaling manalo siya, so that would be her dad is gonna be 83, around 83, 84, around like that. So yung age na yan, hindi pa yan masyadong matanda, guys. Kasi ang tatay ko, 88 na. Mag-ano pa rin, malakas pa rin. Nagpupunta pa rin siya bumipisita pa rin siya sa Hindi na masyadong tudo-tudo, but at least, he's still gonna walk towards the farm and check plants and everything like that. He does not even use a cane in his age. So, yeah, so I was thinking na pagdating ng pagka-president ni Sara Duterte, just in case kung manalo siya, so around 83 pa yan si Rodrigo Duterte, daddy niya, hindi pa yan siya matatanda. Basta, mag-ano lang siya ng diet niya. He has to eat the balanced food. Kailangan iba-balance niya ang diet niya. At walang stress. Paano? Kasi ngayon na-stress talaga siya kasi nandoon siya. Pero pagsabihan nyo na lang na talaga na huwag mag-stress masyado para makakatulong sa kanyang long life. Kasi kailangan pa niya yan just in case manalo si Sara Duterte as pagka-president ng Philippines, baka meron siyang chance na makauwi. Dahil syempre may power na si Inday Sara, diba? So now, itong pangalawa kong advantage and disadvantage. Ang disadvantage naman, yun ang first, what I was talking about a minute ago, it was just advantages if Sara Duterte will win for president in this coming election in the Philippines 2028. So that was advantages. Now, we're going to talk disadvantages. Kasi narinig ko na kung si Sara daw ang manalo ng pagka-president, possible, this is possible ha, it's not really like, yeah, concrete, this is what gonna happen, no. Possible, the rumors is possible na
baka split ang Philippines to Davao City region. Kasi yung talagang Davao, we have like three region, Visayas at Mindanao. So if Sara Duterte will win as a president in the Philippines this coming election 2028, it is possible na split yung kanilang lugar ngayon kasi si Sara Duterte is originally from Davao and is still living in Davao. Now, and so kung ma-split na yan, yung Davao, bali isang country na yan. So yung Luzon and Visayas, isang country yan. Philippines yan, Philippines. Yung itong Davao, magiging country na yan. So kasi narinig ko na kayang-kaya daw nilang mabuhay na hindi kasali yung Visayas and Luzon. Yung Mindanao alone are rich of blah blah blah. So kaya daw nila yan nga ihihiwalay sa Luzon and Visayas. So bali yung Luzon and Visayas remain Philippines at ang Davao is different country. You never know what country they gonna name it. Remember, this is Davao is more like a Muslim city, like autonomous region. Did you remember that they always been called as autonomous region? So yun ang Davao. So ngayon yan ang sabi ng mga marites o mga rumors na baka raw is split ang Davao, ang Mindanao sa Visayas and Luzon. So they're going to have a different country. So ngayon kasi hindi yan magawa ni Inday Sara kasi president, vice president lang siya. So hindi niya magagawa yun. Pag president na siya dyan sa Pinas, so syempre siya na ang chief of the country, chief of the Philippines. Siya na talaga ang higher na chief. Siya nang mag-decision, di ba? Yung mga president, sila yun ang higher chief. So yun, meron na siyang power. So there is a chance, there is a possibility na mag-decide siya na split ang kanilang city like Davao City, like Mindanao. So Mindanao gawin nilang isang country. So kung siya yun ang ma-president, meron talaga siyang chance magawa na yun. Split. So kung ma-split yan, ma-president siya sa kanilang Mindanao area, Mindanao region, Luzon, Visayas, Mindanao region. So syempre, magkaroon din ng president ang Luzon and Visayas. So, ngayon, yun na yan ang mga possibility mangyari kung sakasakaling si Inday Sara manalo siya sa pagka-kandidato this coming election. So, ngayon, kung sakasakaling mangyari yan, yung mga taong nasa Luzon, Visayas, magkaroon na sila ng mga passport to travel to Mindanao region, right? Kasi different country na yan, parehas ng Philippines to China. Ano ba yung closest sa Philippines? Diba? Yung Malaysia, diba? Yan lang yan. Philippines, bandire dito, Malaysia, then dire China Sea, then dire, ganyan. So, parang ganon. Kabilaan, ganan. Diba? Dito na yung Philippines, dito na yung Mindanao. So, gap, split na yan. So, iba na yung patakaran nila, iba na rin yung patakaran dito. So, bali yung mga tao sa Visayas and Luzon, kung magbisita sila sa Mindanao,
pakita na lang sila ng passport. Kasi ibang country na yan. For example, kung galing ka sa Pinas, di ba? Magpunta ka sa China, meron kang passport, di ba? Meron ka bang passport? Yes, meron kang passport, pero hindi mo na kailangan yung mga visas, di ba? Yung connecting country, you don't need a visa, but you have to have a passport. So, now, yun. So, possible yan, guys, ha? Possible. That is possible. Kung sakasakaling si Inday Sara ay mananalo ng pagka-president. Ngayon, ang question, gusto nyo ba na mangyayari niyan? Nga split ang Luzon, Visayas to the Mindanao region. Gusto nyo bang split yan? Gusto nyo ba, in favor ba kayo nga tanggalin ang Mindanao area as making as a one country? Kung gusto nyo ba yon? So, meron tayong mga opposition dyan, meron ding mga agreed, meron ding mag-oppose. So, gusto nyo ba yon? Kaya pag-isipan nyo, kasi talagang haka-haka yan sa mga marites and of course rumors, may possibility na mangyari yan. So kayong mga voters dyan, citizen ng Philippines, magbo-vote kayo, at before kayo magbo-vote, siguraduhin nyo na gusto nyo ba yon? Agreed ba kayo nga split ang Mindanao sa Visayas and Luzon and make it two different country? Or hindi ba kayo mag-agreed? Yan. So kung hindi kayo mag-agreed, huwag nyong iboto si Inday Sara. Kung mag-agreed kayo, so iboto nyo si Inday Sara. Ganun lang yun. Merong opposition, meron ding mag-agreed. So, dalawa lang talaga ang pipilian nyo. Oppose ba kayo or agree kayo? Yes ba kayo or no kayo? Kaya kung yes kayo, balik, iboboto nyo si Inday Sara. Kung no kayo, huwag nyo iboboto si Inday Sara kasi talagang mangyayari niyan na magkaroon kayo ng passport to travel there. And in Mindanao, they have their own rules and regulation kasi it's gonna be different country. So, ano bang mga patakaran ng mga Duterte? 'Di ba sila 'yon ang powerful diyan? So, ano ba ang mga gustong-gusto nilang mangyayari sa kanilang lugar? So, pag-isipan niyo 'yan. Ako US citizen ako kasi kaya wala akong diyan, nagbibigay lang ako ng enlightenment ninyo guys, yung mga vision na para pag-isipan niyo. Wala akong kinakampihan at favoritism na mga president dyan. Ang sa akin lang kung ano ang tamang paraan at kung tamang gagawin. Diba? Kasi alam ko naman na ang Mindanao area, maraming magaganda dyan. Maraming mga tourist dyan. Talagang pupuntahan niya ng mga tourist. So, kayong nasa Cebu at saka nasa Luzon area, pupunta kayo doon o pakita kayo ng passport. O kung easy lang, so gawin nyo. Tapos kung ano bang mga advantages nyo kung magiging tourist na kayo doon. Anong mga advantages nyo kung magiging tourist na kayo doon sa Mindanao area, 'di ba? Magustuhan nyo ba 'yun ang mga rules and regulation nila, 'di ba? Ganun pag-isipan nyo 'yun. At the best of all talaga guys, kung si Sara ang tumatakbo na pagka-president, manalo siya, ang tatay niya, pwede siyang makadecide nga madala niya ang tatay niya dyan sa Pinas. O sino kayong mga Duterte dyan? Yun, isa sa advantages yun nga pwedeng gagawin niya ni Sara. Kasi may power na rin siya eh. President na siya, di ba? Chief or the highest chief na siya of the country, di ba? So, there is a possibility na pwede niyang i-retrieve yung daddy niya, di ba? Ibalik niya sa country since she is the president. Now, kung ayaw nyo rin nga magiging president siya kasi ayaw nyong mag-split ang Mindanao, talaga namang
malilito kayo, 'di ba? Kasi gustong-gusto nyo nga mabalik si ex-President Rodrigo dyan sa Pinas, 'di ba? Gustong-gusto nyo 'yan. Tapos ngayon hindi nyo naman gusto nga split ang Mindanao. O 'di ba? Nalilito kayo. So, what is the best option ang gagawin nyo? What is the best option? Kasi yung mga haka-haka lang yan, ha? Mga possibility lang yan. Wala naman yung katotohanan eh. Puro lang yan mga possibility na mangyari. So kayo, pag-isipan nyo, you have to broaden your mind. Don't be narrow-minded, okay? Because this is, at the end of the day, you guys, life is still a stake in it. So, pag-iisipan nyo talaga guys. Kaya nang sinasabi ko, ako naman, gustong-gusto ko si Raffy Tulfo nga magiging president. Why? Kasi, sa dami-dami na niyang pinapakita or yung mga accomplishment nga natulong niya sa mga tao na mahihirap, yung mga inaapi ay tinutulungan niya. Doon din ako nagbe-base. Kasi, ganito kasi yun guys. Diyan sa Pinas, I know, I'm a Filipino. I was there, now I'm in here. Kung sino pa yung mayaman, lalong yung mayaman. At sino yung mahirap, lalong naghihirap. Kasi yung mayayaman, sila yun ang may power. Andyan kasi sa Pinas, kung sino yung power, sila pa rin ang magwagi at the end. Kahit gumawa pa na sila ng kasamaan, sila pa rin ang magwawagi dahil they have a privilege to do this, to do that, to use their money, they have a power to do so. So what about the poor people? Kahit wala nang mga kasalanan ang mga poor people, napipriso pa rin sila dahil wala silang panglaban, bibigyan lang sila ng pera. O sige, ang kinin mo na yung kasalanan mo, bibigyan ka lang ng pera. Yung pera na itong malaki na ito, makakatulong ito sa anak mo na nag-aaral ng college, gano'n. Tipong ganon. I'm not saying that's true, but that's just like that. Tipong ganon. At nangyayari yan. At nangyayari talaga yan dyan sa Pinas. Now, ngayon, bakit ko nga si Raffy Tulfo ang kung ako'y mag-vote dyan, i-vote ko si Raffy Tulfo. Bakit? Kasi nga, favor siya sa mga mahihirap. Tinutulungan niya yung mga mahihirap, lalo na yung inaapi. Okay? Kahit mayaman pa siya, tapos nang-aapi siya ng mahirap, talagang tinutulungan niya kung ano ba to? Tama ba yan? O mali ka dyan. Kahit mayaman ka, talagang hindi ko papayagan nga gamitin mo yung pera mo para manalo ka nitong mahirap. Itong mahirap na to, walang kasalanan, ikaw ang may kasalanan. Talagang nagpuprotect siya sa mga mahihirap. Now, ngayon, kahit mayaman pa, tumayaman, tingnan mo nga yan, ibabalik natin yung mga passes na mga video ang nagsumbong sa kanya. May mga artista nga yan nagsumbong sa kanya, di ba? Yung may mga mayayaman na artista, nagpunta nga dyan, nagpapatulong dahil nga yung kalaban din, ma-artista. Yung mga mayayaman, ang nagpunta dyan, mayayaman, kasi ang sinusumbong, mayaman din. So, mayayaman to mayayaman, talagang si Raffy Tulfo ay he is standing for his principle. Kung mali ka, kahit mayaman ka, mali ka. Yun ang principle ni Raffy Tulfo. And he is standing for it. Now, kung mahirap ka, tapos nagkasala ka, o talaga namang may kasalanan ka, he is standing for his principle. He is on the right way. He is always on the right. Kung mali ka talaga. Mayaman ka man o mahirap, kung mali ka talaga. So yon, based on principle si Raffy Tulfo. Ang mga mayayaman ay inaapi yung mga hihirap. For example lang yung yung katulong na pinaplansa na yung mukha niya sa amo niya. 'Di ba? Tapos sinulungan ni Raffy Tulfo nga ma-resolve kung anong dahilan bakit ginawa mo yan. So he find out that the boss or the amo are really the one who do the really wrong or bad things to this katulong. So yun,
natulungan ni Sir Raffy Tulfo, nabigyan niya ng justice ang Katulong. So, yun ang maganda dyan, nabigyan niya ng justice ang Katulong. So, iwan ko, napriso yata yung amo eh. Or napriso nga yata, tapos nagbigay ng pensya, I don't know. But at least nabigyan ng justice ang Katulong. Hindi na nga nakakita yung Katulong daw, nabubuta daw. So, anyway, nanonood ako sa mga video na minsan naiiyak na nga ako. Tapos maraming mga boyfriend nga, ginagamit nilang girlfriend nila, marami ding girlfriend gamit ang boyfriend nila, naggagamit tayo yung vice versa, ganun. So, nag-stand talaga siya, si Raffy Tulfo, kung what is right. So, he will give the justice to the person who's inaapi. 'Di ba? So, kaya, kung ako'y mag-vote dyan, kung ako'y nasa Philippines at Filipino citizen ako, na nagbo-vote ako, ibo-vote ko talaga si Raffy Tulfo for a president para sigurado nga ang mga taong naaapi ay maprotektahan niya. He has a mind and a heart to the poor people, and he stand for his principle, mayaman ka man o hindi. He's standing for his principle. So, gusto ko yung mga taong ganun talaga. Ngayon, kung maglaban sila ni Sara Duterte, kayo nang bahala dyan. Basta binigyan ko na kayo ng insight. Kayo nang bahala yung kayong mga Philippines citizen. Kung mag-vote kayo, kayo nang bahala. I already giving you the insight. It doesn't mean that you have to do what I said. This is just the insight kung anong gusto nyo. At yung mga sinasabi ko, it was possibility. If ever Sara Duterte will win the president, the advantage is she can get her daddy back home. And the other hand, the disadvantage, she can do also making split up the Mindanao from the two regions, Visayas and Luzon. So they can make their own country, split up to the Philippines, and the Philippines still Philippines, but the Mindanao area is going to be a different country. So that's the plan if she's going to be the president, but that is only a rumors, but there is a possibility. There is a possibility since she has a power. So there is a possibility. So, pag-isipan nyo yan, kayong mga voters ha, pag-isipan nyo yan. Yan ang sinasabi ko, I'm a US citizen, I cannot do anything, but my family there are split. They like Marcos, and they like also Duterte. So, they're split, and I'm not gonna tell them what to do. They have their own mind, they have their own decision, so, I can only give the insight like this, the blog. So, and they will make a decision. And I don't want to be argue with them because they have their own really strong belief. 60% Duterte, 40% to Marcos. So, that's all my family there. They're really split. But I'm not gonna tell them. Like I said, this video is for the insight only. Yeah. Hopefully, this coming 2028, good luck to you guys. Good luck for your election. Alright, thank you so much, and thank you for staying connected. And if you haven't subscribed to this channel, please click subscribe and follow and stay connected. I always give insight here and information. This is Talk and Tell America. Bye bye.